Attorney Egon Cayosa, sir, magandang umaga kan na imbag nga bigat apo. Naimbag nga bigat mo, apula kay Deo, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Ayan, nag-meet din tayo ng personal, napapanood lang kita at naririnig lang. Ayan, una-una, Attorney Cayosa, alam ko lahat ng mga nasa legal profession siguro nakatutok sa impeachment trial. Ha? At number one pong tanong ko, Attorney Egon Cayosa, sir. Ano ang objective ng prosecution? Ano ang impact ng paglalahad ng prosecution sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Bansa, First Lady at dating Speaker Martin Romualdez, sir? Una, para maipasok formally na ebidensya yung mga video clips na kumakatawan dun nga sa public threat na ginawa ng Vice President sa Presidente ng Republika ng Pilipinas, sa First Lady at saka sa dating Speaker Romualdez. So, naipasok naman nila. Ang trabaho naman ng defense, punain yung mga pagkukulang o mga depekto. So, yung mga annexes na hindi naka-attach sa affidavit, mga ganyan. So, malilit na bagay yan. Kung from a layman's point of view, hindi masyado importante. Pero naintindihan natin, ginagawa lang nilang kanilang trabaho. So, kinakailangan mas maingat next time siguro ang magkabilang panig para sa ganun yung planchado yung kanilang ebidensya. But so far, ipasok naman nila yung mga video. Ayan, may mga time na medyo boring. Hindi ba masyadong in-stretch ng prosecution yung paglalahad naman ng pagtatanong dun sa witness na si NBI agent John Mark Calilo, Attorney Cayosa, sir? Tama yung obserbasyon mo at pati kaming mga abogado. In hindsight, Deo, Opo. Kung mas matindi o maayos sana yung pre-trial, hindi dapat tumatagal ng ganyan yung hearing. Opo. Sapagkat itong video alam na ng buong bayan yan. So dapat pinagkumpira na nila kasi gagamitin din palang ebidensya ng kabila pero humaba para just to put it on record. Pareho din naman pala yung kanilang ebidensya. Dapat nag-stipulate na lang sila para sa ganun, tutumbukin na nila yung mas importante. Ano bang konteksto nito? Ano ba yung explanation? Ano bang relasyon nito dun sa charge? Mga ganyan. Pero humaba dahil siguro hindi sila nag-stipulate, hindi sila nagkaintindihan o hindi sila nag-agree to stipulation during the pre-trial. Ayun, akala nga na marami okay na sa pre-trial. Ayan, tapos ang objection, ang pag-question ni Attorney Carlo Joaquin Narbasa sa depensa. Isa pa, Attorney Cayosa, sir, ayan, maituturing nga bang parang blunder o negligence ng defense yung pagpayag pa na ilabas ang mga video ng pagbabanta ng Vice Presidente sa Presidente? Dahil sabi ng mga observers sa Attorney Cayosa, parang lalo yatang nabigyan nyo ng emphasis ng pagbabantaan ng Vice Presidente kesa yung sana inamin na lamang daw na ebidensya amang ito at hindi na ipinalabas pa sa trial, Attorney Cayosa, sir. Ano po observation nyo ron? May magandang punto yan. Opo. Sapagkat the fact na merong sinabi at yan ay publicized, hindi mo na ma-erase yan So that's already a given fact. Pero kung kukontrahin mo pa yan, mapipilitan talaga yung kabila na ipapakita. Ito, hindi lang ito yung ordinary criminal case. Opo. May quasi-judicial, may quasi-political aspect, yung optics sa publiko. Sa ngayon, paulit-ulit ngayon yan nagugunita ulit yung mga matagal ng pangyayari. So, in terms of political positioning and optics sa publiko, hindi nakakatulong sa depensa yan. Ayan. So, negative sa depensa ito dahil sabi nga talagang nabigyan ng diin, emphasis yung pagbabanta. Ayan. So, isa pa, Attorney, ayan, ano naman ang purpose ng prosecution, defense? Bakit pinapunta pa ang Vice Presidente sa Senate kahapon? Pagkatapos hindi naman humarap sa trial. Well, hindi ko alam kung yan ay idea ng Defense Counsel because they're a very professional firm. They're very competent. Baka iba ang siguro mga political advisors niya. Kasi nga, pumunta siya doon pero
sandali lang yung kanyang like 3 second there and then umalis na, wala pa rin mga questions. So I don't know if that will help at all. Yung bang ano ba yung pakay niya para doon at ngayon na-reinforce yung tingin ng bayan, pwede ka naman palang pumunta dyan, ba't hindi ka nalang humarap doon o sumaglit doon at harapin mo yung kaso mo. Ganun yung common sense ng tao So we don't know, siguro meron silang mga rason, we will see how it unfolds in the next few days. Ayan, sabi ng mga taga-prosecution parang nangaasar pa. parang ganun ang dating. Ayan. Well, maari din na kung mapapansin mo, iba na ang kanyang buhok, iba na ang kanyang dating. Hindi na galit, smile na siya. Para ma-contrast dun sa mga video kasi doon iba yung kanyang itsura, galit na galit, formal dito. So baka yun din ang pakay ng mga PR packaging niya na mas mabait siya ngayon at hindi siya yung nagbabanta talaga. So we don't know, no? It's an interplay. I don't think it has any legal significance. Yung kanyang political perhaps at saka optics pwede, but then you're subjected to all kinds of scrutiny at puna ng taong bayan every time you appear publicly. Ayan. Yung isa pa, attorney, yung issue naman kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment court. Ano ba sa tingin ito? Legal ba ito? Kasi kinu-question ng defense at actually may grupo sila nagpunta sa Supreme Court para itigil ang impeachment trial habang hindi pa na-resolve ang pagiging presiding officer ni Senator Escudero, sir. Well, yun ang operative word ata dito, Deo. Hindi talaga, mukhang hindi talaga yung legality ng pagtalaga sa kanya, kundi yung itigil, yung attempt to derail or to postpone or to stop it in the meantime. At nangyari na yan nung nakaraan di ba? A year ago, di ba? Like, nung dinismiss ng sabi ng Supreme Court, unconstitutional. At talagang umani ng batikos ang Supreme Court yan, napahiya. Yung unprecedented na even respected members of the judiciary na nag-retire, tinuligsa as a judicial overreach. Napahiya talagang kinutuhan yan at halos lahat ng mga nakakaalam, nakakaintindi sa batas sa konstitusyon, question. So baka ngayon, mas maingat na ang Supreme Court. Kasi kumbaga, nasunog sila doon. So, but of course, it's the right of the petitioners. Some of them are our friends at kakilala natin. Pero kung titignan lang natin yung konstitusyon, malinaw naman kasi sa konstitusyon, nakasulat ito, Deo, na yung Senado has the power to craft its own rules of impeachment as an impeachment court. Yan, hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Yung sino ang mag-preside, procedural yan Wala naman sa konstitusyon yan Ang nakalagay lang doon, kung yung presidente ang nalilitis, Chief Justice ang presiding officer. Sa iba, wala na. So, pero ang malinaw doon sa konstitusyon, nakasulat, the Senate has its power to craft its own rules. Nung makanakaraan, ang rules nila, Senate President. Recently, inamyendahan nila yan Dumaan sa proseso, pinagbotohan, pinablish, di in-implement nila. So sa tingin ko, medyo mahihirapan yung petition na yan pagdating sa Supreme Court. Ayan, isa pa, Attorney Egon Cayosa, sir. Ayan, dapat bang resolbahin kaagad itong issue ng ano ba talaga? Yung 2/3 vote, 24 members ng Senate, o kung ano yung present? Ayan, ano ba talaga? Dapat ba, sino ang dapat mag-petition sa Supreme Court? At dapat bang madesisyonan kaagad ito bago matapos ang impeachment trial, attorney? Well, sa tingin ko premature sa ngayon. Bakit? Ang pwedeng mag-questionan usually in a ripe case yung aggrieved party. Sa ngayon, sino yung aggrieved party? Di ba? Nung sinabi ng presiding officer sa kanyang talumpati na sa kanyang paningin 16 pa rin. Tumahimik yung majority, siguro pinag-usapan nila. Tumahimik na rin minority. So bakit pa pakikialaman ng Supreme Court yan? So that's one. Pangalawa, sino ang aggrieved party? Hindi pa natin alam ang desisyon Malay mo, makumbinsi sila 100% acquittal. Anong pinag-uusapan mong hatian? Malay din natin, after presentation of evidence, overwhelming, kumbinsido, lahat sila ay conviction. Wala tayong pinag-uusapang hatian. So, it's at this point, it is highly theoretical. So, maganda na
by that tactic na ginawa ng Senator Escudero, tumahimik muna lahat, which is should be the case para puntahan muna natin yung ano bang totoo dito. At ano ba ang karapat-dapat na gawin, ito ba ay sapat para tanggalin ang Vice President. So doon dapat ang focus muna natin, hindi yung they will cross the bridge when they get there. Hindi pa final yan eh. Pwede magbago isip ng Senado dyan. Dahil sabi nga nila, yan ang sinasabi din ng prosecution, kahit di namin makuha yung 16 votes na boto, mailahad lang namin sa bayan kung ano ang mga pangyayari sa issue sa Vice Presidente, okay na kami. Parang ganun, bahala na ang bayan, bahala na ang senator judges na mag-decide kung ano ang kanilang magiging verdict hatol dito sa kaso. Tama yan. At habang linilitis ito, Deo, Opo. yung ibang aspeto ng governance, hindi naman tumitigil eh. Halimbawa, ang daming mga senador napaparatangan, suspetyo sa flood control at lahat ng Ayan. kakurakutan, di ba? Nakakalungkot. Isipin, kung totohanan talaga ng ombudsman at merong sapat na ebidensya, prima facie case, mapipilitan siyang kasuhan yung iba pa dyan. Assuming, Deo, 15 na lang natira. Opo. Tapos ipipilit po pa yung 16 para mag-convict. Hindi pwede yun kasi 15 na lang eh. Doon papasok yung, mas practical ata na 2/3 ng 15. So, it's a dynamic situation. So, sana hindi muna nila masyadong pag-aawayan yan. Yung dali-dalian na lang nila, ilahad yung katotohanan sa hearing nito para tayo lahat maliwanagan at makahusga din tayo. Nabanggit mo rin lang, Attorney Cayosa, sir, yung issue ng flood control, mga anomalies niyan na kinasasangutan ng ilang senador. Hypothetical ito. Paano kung ituloy yung kaso laban kay Senator Judge Joel Villanueva at presiding officer, Chis Escudero at hindi natin masabi paano kung magaya kay Senator Marcoleta? Ano ang mangyayari sa impeachment trial? Well, kung may sapat na ebidensya, di ba dapat? Hindi naman pwedeng dahil kakampi mo na ngayon, hindi mo nakakasuhan. Ngayon, kung sakaling kinasuhan at yan ay nag-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan at walang bail, di tanggal din silang bilang senator judges. Mag-e-elect uli ng bagong presiding officer. Ganun. So that's these situations justify yung pag-iisip na dapat flexible ang Senado pagdating sa presiding judge. It's just procedural. Hindi naman yung presiding judge ang nagdidesisyon eh. It's really, kung may contentious issue under the rules, divide the House. Ayan. So, yan ang naging issue kay Senate President Win Gatchalian. Kaya, dahil hindi siya lawyer, ayan, in-elect itong si Senator Chis Escudero. Ayan, balikan natin, Attorney Cayosa, sir, itong mangyayaring hearing mamaya, third day. Magkakaroon po ng cross-examination sa witness, si John Mark Calilo ng NBI. Ano ang ine-expect natin dito sa bill isang practicing lawyer? Ayan, Attorney Calilong, sir. Ano ang nakita mong gagawin o maaring pwedeng gawin ng depensa dito sa cross-examination kay Calilong? Well, una, pwedeng hindi na sila mag-cross-examine. Bakit? Kasi kung sa tingin nila, wala namang makukuha pa dyan. Marunong siya. Alam niya yung kanyang ginagawa. Kung isang rule yan ng veteranong litigator, kung marunong at nagsasabi ng totoo yung nagtetestigo, wag mo nang tanungin. Kasi baka mas madiin ka pa. Ganun ba yun? Pangalawa, ang punto lang naman dito is, meron bang mga video yung sinabi ng presidente, alam na ng lahat meron eh. Ano pang mapipiga mo dyan? Napanood na. Oo. So, yung, lalo pa pag yung mga detalye ilalabas niya, mapagduktong-duktong nila yung mga investigasyon na ginawa. Yun ang value niya na merong investigasyon dito. Hindi lang mga separate. So, kung tatanong mo yan, at malamang yan, talagang bihasa na siya. Baka maglalabas pa siya ng ibang detalye na nakakasira sa depensa mo. So mag-concentrate na lang siguro sila to explain during their time ano bang konteksto nito from the point of view of the Vice President. Pero kung
cross-examine ka ng cross-examine sa isang competent witness, Mm-mm. baka nga lang maididiin pa yung gustong palabasin ng prosecution. Ganun ba yun? Pagka competent, magaling ang witness sa inyong mga batika abogado, huwag mo na i-cross-examine. Oo, ang dating mo pa dyan sa publiko, hindi naman sa korte, pero sa publiko. Opo. Sabi mo, wala namang bale yan, sinabi niya. So parang yun ang optics naman wag ka na mag-cross-examine kasi you're confident about your defense. Mhm. So, pero baka lang may nakita sila na butas, but that's very doubtful eh. Mm-mm. Ikaw, yung ordinaryong Pilipino, napanood na natin lahat yan eh. Mhm, mhm. So it's futile now to deny na galing yan. It's futile now to say na hindi tama yung mga timelines, mga ganyan. These are all technical things na naka-record na hindi mo na mapapalitan yun. Tama po. Ayan. Mahirap nang baguhin yung impression ng tao na nakapanood na. Ayan, oo. Ayan. Anyway, Attorney Cayosa, sir, ayan, dito pa sa pagharap naman ng mga hostile witness na tinatawag. Ano ba ang implication ng pagkuha ng mga hostile witness sa panig ng defense at prosecution, sir? Well, yung hostile witness, kailangang maingat ka dyan, Deo. Bakit po? Kasi kailangang ilimit mo lang kung ano talagang aspeto ang iyong tatanong. Kasi pag hostile witness mo yan, kung ano man ang isasagot niya, you're bound by that answer. Kasi Wow. witness mo yan eh. Halimbawa, marunong siyang magsinungaling o kaya umiwas o kaya yung tanong mo iba ang isasagot niya. Hindi mo mai-erase yun. Hindi pwede na turu-turuan mo gaya ng mga nakaraang hearing na tuturuan mo itong sabihin mo. May practice pa yan. Oo. So, that's one. The other one is, kung sakaling maipit yung hostile witness, pwede niyang sabihin, I invoke my right against self-incrimination. Oh. Wala ka ring mapapala sa kanya. Of course, he or she can be asked to explain, bakit incriminating yan? So, in a case, every question, but that's a constitutional right. So, hindi mo rin siya mapipilit. Ayan. Like, for instance, eto gusto yata ng prosecution ay mag-testify yung dating yung chief of staff, the Vice President Sara na si Attorney Lopez. Well, maganda yon kasi nga, meron na kasi siyang previous statements under oath eh. Meron na siyang mga pinag-aamin under oath. So, dahil associated sa Vice President, isasalang yan bilang isang witness at magsisinungaling siya. Yun lang sasabihin niya, talagang sinungaling mga ito. So baka yun ang ano niya. No? Or baka lang, malay natin, they've gotten to her, no? To save her own skin. Sabihin na lang niya ang katotohanan. So these are all the interplays. There's value to a hostile witness, but you have to be very careful. Ayan, oo. So, anyway, Attorney, ayan, isa pa dito, sa tingin nyo, ayan, pinag-usapan ni sino ba ang nakapunto sa second din ng trial? Ang prosecution o defense? Well, nakapunto sa both sides. Yung sa prosecution, at least naipasok nila yung gusto nilang ebidensya. Sa depensa naman, napuna nila yung mga peripherals, yung mga kulang yung yung hindi pareho yung Xerox, mga walang certified true copy. Yung mga yun, yung mga kumbaga paduda, yung mga an attempt to discredit or to cast doubt on the authenticity and accurateness of the documents and the witness. So nagawa nila yun. But ito nga kasi hindi naman to criminal case eh. Yung ang mamamayan, yung mga senador, ang totoo ba ito o hindi? Alam na natin nangyari. Ang mas importante is ito ba ay impeachable offense? At kung ito nga ay impeachable offense, nararapat ba na tanggalin na natin sa pwesto ang Vice Presidente ito? Yun lang naman ang basic questions. Yun ang hinihintay ng taong bayan, yung hinihintay ng hukom at saka ordinaryong lawyers. But we cannot blame the mga lawyers both sides. They're just trying to do their professional job. Unfortunately, naboboring na yung mga tao at nababagot na tayo kasi masyadong huwag naman sana umabot ito, Deo, gaya ng traditional cases sa korte na bago ma-resolve sa hanggang Supreme Court, umabot 20 years. Huwag naman sana. Oo nga, kasi actually maraming naasar na dun sa pan-objection ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Ayan, pati yung medyo
may diferensya yung clip ni President Marcos dun sa kanya na parang hindi smooth yung pag-play ng video. Ayan. So kanyang kinu-question. Ayan. So attorney, ayan, dito sa impeachment ay ano ang asahan natin? Tatagal ba ito dahil sa takbo ng hearing kahapon? Biro mo isang witness lang. Ilang oras? Alas 2 hanggang alas 6 yata yun. Saan aabutin ito? Well, kaya nga kinakailangan na hindi rin passive yung korte. Sila yung nagkukumpas kung gaano kabilis. Kaya tama rin na nag-i-intervene na ang presiding officer. Ayan, nagtatanong na yung mga hukom para to cut through the red tape, kumbaga. To cut through the legalese and the procedural niceties. Ang importante lang naman dito, Deo, everybody is accorded due process, fairness. Opo. So yung kung gawin mo masyadong technical ito, at sana yung mga abogado ng ganyan, aabot talaga ito ng siyam-siyam. Dapat ang nagko-control ng pacing, yung korte, hindi pwedeng sabihin, bayaan mo sila. Pag bayaan, yung mga abogado, sanay dyan konting mali, objection, konting mali, wala, trabaho nila yan Pero ang mas importante is, ano ba totoo dito? So, kaya siguro, mag-a-adjust ang Senate Court. Kasi silang may kumpas ito. Siguro, sa susunod, isi-simplify na nila, they cut through the legalese and the procedural technicalities para matumbok talaga kaagad at magawa nilang trabaho nila. Ayan, lalo yung motion ni Attorney Narbasa gusto yung 2 hours na clips panoorin. Ayun, dapat vigilant din ang korte at taong bayan to any attempt na i-delay or prolong. Kasi ang simple ng kaso na ito Importante yan, Deo, na impeachment case ito Opo. Pero simple yung facts Di ba? Hindi naman masyadong pinag-aawayan. May mga dokumento, may mga video, may mga reports ang COA, lahat na meron ng mga reports So hindi na masyadong pinag-aawayan yung factual issues. Dapat yung depensa na lang. Ano bang matinong explanation dyan? Yun, sana i-shortcut nila ng gano'n. Ayan, isa pa, Attorney, so how do you rate the presiding officer, Senator Chis, sa pag-handle dito sa trial kahapon? Well, so far naman, maayos, no? Maganda rin. Hindi naman kinakailangang abogado yan. I think Senator Gatchalian would still be competent. Kahit sino namang senador, basta matino, patas, at saka competent. But iba rin pag abogado ka, sanay ka sa mga ganyan Opo, so hindi ka mapapaikutan. It's very crucial that the presiding officer and the Senate as a whole is in control of the proceedings. Para sa ganun, magawa nila yung trabaho nila sa lalong madaling panahon in fairness to both sides, prosecution and defense. At marami pa silang ibang gagawin Ayan, tama po kayo. Well, advantage yung abogado dahil at least marunong mag-sustain o mag-overrule sa mga objection. Hindi po ba? Ha? Ayan, although na sinasabi na siguro si Senator Tito Sen Soto, magaling na dahil sanay na sa parliamentary rules. Naging vice president, naging vice mayor. So, vice mayor pa lang nun hanggang sa Senado naging Senate president siya. More or less alam niya yung mga parliamentary procedure Attorney Cayosa, sir. Tama. Yun naman ang pag sanay ka na sa mga rules of procedure, ganun din naman yung korte. There's nothing sacrosanct about the rules of court or rules of procedure. Ang importante lang, maayos, hindi na di-delay, at patas. Both parties are treated fairly and maipresent ang gusto nila. So, kaya nila yan Kaya ng presiding officer, kaya ng mga senador. Sana sila ang mag-control. At mindful sila dun sa time frame. So, bilang bating abogado, Attorney Cayosa, sir, ayan so, more or less, ano ang mga advice ninyo sa impeachment court? Dahil hindi naman sila lahat abogado. Ayan. At siguro sa panig ng defense at prosecution para smooth at wala nang delay-delay dito sa impeachment trial. Ano ang dapat gawin? Pagbabago? Well, hindi lang ho sa impeachment court, pati na rin sa prosecution at saka sa defense. So,
number one, iwasan na yung mga masyadong technicalities. Kasi hindi naman masalimuot at hindi naman bago mga ito eh. Opo. Narinig na natin yung mga ibang aspeto nila. Ang dami ng mga public hearings, Quadcom, Tricom, kung ano-ano, di ba? So, ang importante dito, ano ba yung katotohanan? No? At yan ba ay sapat? Yung ebidensya sapat at sapat para tanggalin yung vice-presidente. Pangalawa, very important, yung delay does not help the truth. Okay. So kung mabilis-bilis kayo at tama yung sinasabi nyo na malakas ang ebidensya nyo, malakas ang kabila, edi bilisan nyo. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik, huwag na kayong masyadong technical. Kasi yung katotohanan kung minsan nawawala dahil sa technicalities. Tama po. So simplihan na lang ho natin ito. Huwag natin ito igaya dun sa traditional judicial process. Naaabutin ng siyam-siyam. Impeachment ho ito. Napakahalaga. We have to resolve, they have to resolve it as soon as possible. And yung quick delivery of the truth and justice is favorable to all sides. Ayan, dapat maingat dahil ang bayan ay nagmamasid nanonood. Attorney Cayosa, sir. Attorney Cayosa, sir, ayan, naku, maraming salamat po sa inyong time. Ayan, nagpunta pa kayo dito sa ating studio. At least namit ko kayo ng personal. Attorney Cayosa, sir, maraming salamat Diyos na agina at sana huwag kayo magsawa. Next time ayan, anytime tatawag-tawagan po namin kayo para mahingan po kayo ng mga insights dito sa impeachment trial. Lagyaman unay Deo, naimbag nga bigat, magandang umaga po sa lahat. Thank you very much, Attorney. Mahabigan, Attorney Domingo Egon Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines.